At mga kaibigan, dito na po to sa mga awit 68:9 aking babasahin. Dahil sa iyo, yung ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo, na'y nanariwa at umunlad. Purinawa ang Diyos sa pagbasa kayang salita. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita, O Lord. Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. Mga kaibigan, dito po sa mga awit 68:9 sa ating binasa kanina, aking pong ulitin. Dahil sa iyo, yung ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo, na'y nanariwa at umunlad. Dito po mga kaibigan sa ating binasa po ay walang ibang nagbibigay ng ulan kundi ang ating Panginoon. Dahil siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. So dito ang mga farmers ay matyagang naghintay ng ulan, no? Kasi sa mga farmers, no? So ang May ang parang tag-ulan siya, no? So ito ay matyaga na hinintay ng mga farmers, ng mga magsasaka para yung mga tigang na lupa, no? Kasi ang kwan, mga kaibigan, parang aking naobserbahan na di ba pagdating ng March, April ay init siya, no? So parang inaano yung kwan, yung lupa para yung mga tao ay hindi makatanim para makapahinga. So kung makapahinga ang lupa, ano ba, hindi magkaroon ng third cropping. So maganda ang ani, parang babawi siya sa first crop. Pagdating ng first crop, so daming ani, no? Tapos sa kwan kasi sa third crop, parang nagsusugal. Kasi una-una walang ulan, no? So kaya mahirap, no? So balit mga kaibigan, no? So pagsundin natin ang batas ng kalikasan, no, na ang ating Panginoon ay magpaulan sa month of May, no? So kalimitan ay May, tag-ulan. So dito ngayon maano siya, no? So tuwang-tuwa na yung mga farmers, makapag-araro na, makapag-rotor, makapagpa-arwil na, no, para maayos na po siya, no? So yan. So ngayon mga kapatid, so ang Diyos ang siyang nagpapaulan, no? Ibig sabihin wala tayong control doon. Na dependent tayo sa ating Panginoon. Kaya sa ating pagpa-farm, no, siya ang nagpapalago. Tayo ang nagtatanim ng mga farmers, subalit siya ang siyang nagpapalago, no? So kaya makibigan sa ating pagpa-farm, huwag natin kalimutan na sa pagising natin sa umaga, so awitan natin siya ng papuri, pagsamba at papasalamat. I-offer natin yung ating mga gawain. Yeah. So dito pa lang, no? So ano man ating gawain sa farm, huwag natin kalimutan ang ating praise and worship, ang ating prayer. At saka sa ating lahat na gagawin doon sa farm, mag-pray po muna. So, napakaganda mga kaibigan, no? Sa tandaan natin, walang ibang pwede magpaulan kundi ang ating Panginoon lamang. Siya lang ang may power kasi sa Kanya walang imposible, no? So, yan, no? Tapos, yung sa farming naman, so halimbawa, siyempre may mga piste yan, no? May mga piste. Okay, may mga kung ano man, no, na sinisira ang palay. So, ang Panginoon din po ang may control. So, iba mayroong daga, minsan umatake. So, mayroong pagkakataon, mayroong isang nagkwento na sa isang place daw, pati ang saging inaakyat daw ng daga para anuhin siya, no? Para kagatin yung saging, no? Ibig sabihin na perisyuhin ang saging. So, ang may control lang doon ang ating Panginoon. So pagsama-sama ang mga farmers na prayer, purihin at sambahin ang ating Panginoon, pasalamatan, of course, ang kanyang blessings ay sama sa mga farmers. Kasi ang mga farmers ay backbone of the nation. So kaya mga kaibigan, alalahanin po natin, aking babasahin ulit dito sa 9. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak, no? Ulang masagana ay pumatak, lupain mong natuyo, na'y nanariwa at umunlad, no? So kaya kailangan talaga ng tubig sa magitan ng ulan. Lalong-lalo na mayroong place na wala pang irrigation, so dependent talaga sa ulan. Kaya ipagkatiwala natin
sa ating Panginoon. Tayo ay palaging huwag nating kalimutan, God first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya anuman ang trabaho natin mga kaibigan, farmer man o kung ano man, unahin natin palagi ang ating Panginoon. At tandaan natin sa ating mga farmers, siya lang ang pwedeng magpaulan. Mga kaibigan, tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Salamat o Lord sa iyong mga pagpapala. Panginoon, gabayan po kami at gamitin lahat sa iyong makapangyarihan paraan. Sa iyong ubasan at sa iyong kaharian o Lord. Lord, maraming salamat. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na bago sa bawat isa. God bless us all.